Hello mga kadudes, welcome and welcome back to my channel. It's Midja again, and for today's video ay sasamahan nyo na naman ako sa aking Friday ganap. Ngayong araw nga mga kadudes ay madadating nga kaming mga bisita at yung bisita na yun ay anak ni Babahot. Nakapaglinis na nga kami mga kadudes kaya naman umakyat ako dito sa taas para kunin itong baso na iniwan ko kanina. Itong buhok pala mga kadudes ay nagputol pala ako ng isang araw tapos dito ko na lang siya inilagay. Hindi na muna ako nagtimpla ng kape mga kadudes kasi nga baka makalimutan ko itong aking gagawin. Bababa pala ako mga kadudes dun sa swimming pool dahil kukunin ko yung lamesa. Medyo madami kasi sila ngayon mga kadudes kaya hindi magkasya yung lamesa na nandun sa sala kaya kailangan kong magdagdag. Hindi na nga ako nagpatulong kay Sharon Cunoto mga kadudes dahil alam ko sa sarili ko na kaya ko naman. Charis! Pagkababa ko nga mga kadudes ay binuksan ko na yung ilaw para naman lumiwanag dito sa baba. Tinignan ko na nga itong lamesa, plastic nga pala ito mga kadudes at akala ko talaga ay foldable siya pero hindi pala. Kinalikot ko pa talaga siya ng kinalikot hanggang sa matuklasan kong hindi talaga siya foldable. Alam nyo bang sinubukan ko talaga siyang i-fold pero hindi talaga siya ma-fold. Dahil hindi talaga siya ma-fold kaya naman bubuhatin na natin at iakyat ko na sa taas. 11 nga sila lahat mga kadudes kaya naman talagang kinakailangan ko talagang magdagdag lang ng mesa at upuan. Akala ko talaga mga kadudes ay hindi ako mahihirapan pero talaga namang nauntog ako. At eto na nga mga kadudes, nairaos ko naman at naidala ko naman siya dito sa taas ng maayos. At eto, may pasa ako dito sa aking bibig. Tinanong ko nga si Sharon Cunoto mga kadudes kung ano nang itsura niya. Disturbed me too much because I cut my hair and she don't like it now. Before she really loved it, but now kalas she get annoyed to see my hair like this. It's kida like. I see kida. Let's take a coffee in the morning. I drink coffee and maybe I can eat this basal. I will burn your hand. Ayun na nga mga kadudes, itinabi ko na nga itong lamesa at nagkakape na nga ako dito at ito namang si Sharon Cunoto ay ginugulo yung buhay ko. Charis. Nakalahati ko na nga yung aking kape mga kadudes kaya naman maglilinis muna ako dito at lilinisin ko muna itong aking inakyat na lamesa dahil nga sobrang maalikabok siya. Pagkatapos ko nga punasan itong lamesa mga kadudes ay sakto naman din na nagising na si Madam H kaya naman pinag-prepare ko siya ng kanyang breakfast. Pagkahatid ko nga ng pagkain ni Madam H mga kadudes, dinala ko na lahat yung mga huhugasan at nang malinis na doon sa sala dahil nga may paparating na kaming bisita. Alauna na nga itong mga kadudes kaya naman nag-prepare na ako ng salata habang ako ay kakain. O diba, multitasking yarn. Alam niyo mga kadudes, simulan nang bumalik ako dito sa kanila, ibang-iba na talaga yung buhay ko. Charis. Fast forward tayo mga kadudes, hapon na ito mga kadudes at nagla-lunch na sila at kami naman dito kakain din. Fast forward mga kadudes, kumain na nga sila dahil nga nandito na sila at eto naman yung binigay nilang pagkain. Yung binili nga nilang pagkain mga kadudes ay tinatawag nilang salik, kung sa atin naman ay lugaw. Eto yung kaldero na nilagyan ng pagkain mga kadudes, napakalaki, dalawa po yan, isang karne at isang salik. Tinigman ko nga lang iyon mga kadudes kung masarap ba, pero masarap naman siya kaya inaya ko si Sharon, nakakain na nga kami dahil nga mamaya ay busy na naman ang mga person. Habang kumakain nga kami dito mga kadudes ay may ikukwento muna ako sa inyo. Nung isang araw kasi may nangyari kasi ditong hindi ko ina-expect talaga na mangyayari yun at talaga namang nangyari talaga siya. At dito nga sa pangyayaring ito ay pera yung involved dahil nga itong si Printita ko ay may 50,000 na pera pero nawala yung 42,000 at naiwan na lang ay 8,000 real. Talaga namang sobrang shock talaga ako at sobrang takot na nga itong si Sharon Cunoto dahil nga parang siya nga yung napagbintangan na kumuha ng pera. In interview kami mga kadudes at sabi nila pupunta daw sila sa
sa pulis, bla bla bla, pero hindi naman tinuloy dahil alam naman nila ang totoo kung sino talaga ang magkuha ng pera na yon. May kwento ko na nga sa inyo mga kadods, yung pera na yon ay napakatagal na nga daw dito sa bahay. 8 years na nga daw iyon tinatago-tago ni Prentita at hindi talaga yon nililipat ng lalagyan. Wala naman kasing ibang may alam nun kung hindi si Prentita, ako, si Sharon Canoto at kami lang tatlo ang nakakaalam na may pera doon sa kanyang kwarto. Nakita ko nga yung pera na yon nung naglilinis ako sa kanyang kwarto nung nagbakasyon siya sa Amerika. At talaga namang nakita ko talaga siya at nahawakan ko yung pera pero binalik ko lang kung saan ko kinuha. At fast forward mga kados, nalinis na namin yung buong kwarto at nailagay ko na yung pera sa kanyang pinaglagyan. At pagkadating naman ni Prentita, tinignan niya yung pera, okay naman, wala namang kulang at hinayaan niya lang na nandun lang talaga yung pera. Pero ang hindi namin ina-expect talaga, after 4 months ay biglang boom, nawala yung pera at 8,000 na lang yung natira. Kaya naman for the interview kaming lahat dito sa bahay at talaga namang walang umaamin. At hindi naman sarado yung mga isipan nila mga kados, ay talaga namang nakikinig naman talaga sila kung ano yung mga sinasabi namin. Dahil unang-una sa lahat, hindi lang kami ang palaging pumapasok sa kwarto niya. Pati nga rin yung kapatid niya ay palagi talagang pumapasok kapag nasa duty siya. Hindi pa nga namin nalalaman na nawawala yung pera ni Prentita ay madaming panahon na at madaming araw na nakikita namin itong si King Kalin may enemy ko na napakadami niyang pera at parehong-pareho sa pera ni Prentita. Fast forward mga kadods ay nakahanap na nga sila ng idea na kung sino at mayroon na nga silang suspect. Ang suspect nga nila ay itong kapatid nilang lalaki. At isa lang talaga yung masasabi ko, dapat mag-ingat po tayong mga OFW. Dahil hindi talaga natin masasabi at hindi natin malalaman kung ano yung nag-aantay natin kinabukasan. Kaya magpakabait po tayo at palagi tayong mag-iingat araw-araw. So yun mga kados, update tayo. Gabi na po, 11:32 na ng 11:32 na ng gabi. Ayan. Kakaakyat ko lang. Umakyat na ako kanina, 11:15, kasi tapos na. Tapos nung time na yun, kakarating lang din nila Prentita at saka ni Madam Edge, tapos yung kapatid nilang lalaki. Kakarating lang nila galing labas, nag-shopping yata. Tapos, hindi naman sinabi na gusto pa lang kumain. So, tinawag ulit ako. Hindi ko narinig. Tinawag na lang ako ni Sharon na hinahanap daw ako. So, bumaba ako. Tapos, nagtanong sa kanila kung anong gusto nila. Tinanong ko siya kung anong gusto niya. Sabi niya, pagluto ko daw siya ng hotdog na may lemon, na may garlic. Basta parang mekos-mekos, ganon. So, ayun. Pagkabigay ko sa kanya, hindi okay na, umakyat na ako. Ayun, natapos ako ng 11:32. Umakyat din ako agad. So, ayun lang yung mga ganap natin for today's Friday ganap. So, that's for today's video mga kads. Thank you so much for watching. Bye!